So, yon mga pis, isang araw na naman ng pakikipagkwentuhan ng gagawin natin ngayon. Tara, samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo ang pagiging schoolboy ko. So ngayon, tamang damhin lang ang hangin dahil sobrang init ng panahon. At pupunta tayo sa shortcut papuntang Dasmabayan. Dito ang daanan kapag late ka na, char. Pero bago tayo dumaan, kailangan muna natin magbayad ng OSIP papuntang bayan. Ito ay shortcut pag galing ka ng Gentry at gusto mong pumunta ng Dasmabayan. Ito ang tamang daanan. Ito ang makikita mo sa paligid kapag pupunta ka dito. Puro puno, 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 puno. Tamang lakad lang sa gilid, tamang lakad-lakad lang. Mamaya makikita nyo na ang tulay na nagdudugtong sa dalawang bayan. At ito na yon. Ito ang nagdudugtong sa dalawang bayan. Pag nakalagpas tayo sa tulay na ito, ang tawag sa lugar na mapupuntahan natin ay R5. Ang R5 ay sakop na ng Dasmariñas, kaya ibig sabihin isang kembot na lang at malapit na tayo sa eskwelahan ng schoolboy na to. At dahil puro lakad ang ginagawa ay makita na hingal na siya. Pilit na lang nilalabanan ng pagod. At maya ay nasa Dasma na tayo. Ito yung tinatawag nilang R5. Hindi ko alam bakit R5 pero ito na ang sakayan ng tricycle natin. Dito kailangan pa nating mag-antay ng 4 na pasahero bago umalis. Kaya ito tamang hintay lang sa gilid, nag-iisip kung tama bang desisyon pero tama to. Para sa ekonomiya, para sa mahal na bayan, laban lang. Huwag kang aayaw, laban lang, alaksan. Char. Di nagtagal ay nakasakay na ako at umalis na din si Manong driver. At biyahe na naman. Isang liko, pak, ingat kayo sa pagliko mga kuya. Pak, pangalawang liko, ito na ang mahabang daanan aming tatahakin. Habang binabaybay namin ang kahabahang ito, maraming tanong ang naglalaro sa akin. Gaya ng saan aabot ang 20 pesos ko? Bakit W ang tawag sa W? Pwede namang double B. What the fuck? Last na yan. Pero puwera biro, bilib na bilib talaga ako sa mga kapwa ko working student na pumapasok araw-araw para lang makuha ang matagal na nilang pangarap sa buhay. Yun na yung mabago ang kanilang kapalaran. Biruin mo, 8 hours kang duty sa trabaho mo, tapos papasok ka pa sa eskwelahan. Siyempre, gabi ka na makakauwi niyan sa bahay mo. Tapos, pasok na naman ng umaga. Bilib talaga ako sa inyo mga kapwa ko working student. Balang araw, papabor din sa atin ng panahon mga pis. Kaya konting tiis-tiis lang. So, ayun mga pis. Maya-maya, nasa paaralan na kayo ng iyong pisan. Maglalakad na tayo papasok. Dahil gabi na, konti na lang ang makikita nyo estudyante sa daan. Kung tatanungin nyo ako bakit evening class ang pinili ko, marami namang slots sa morning class. Ang sagot namin dyan ay para hindi makompromiso ang aming trabaho sa umaga. Dahil sa trabaho namin kami kumukuha ng pambayad ng aming matrikula. Pagpasok ko ng room ay sinabi sa akin na may quiz daw, kaya dali-dali kong tinago ang aking cellphone at ako ay nagdasal. At ito ang itsura ng estudyante na nakasagot kahit papano. At lilipat na kami ng classroom from 4th floor to 2nd floor. Hi classmate. Habang wala pa si ma'am, tamang flex muna ng aking bicep. Ay, classmate pala. Hi mga classmate, sana okay lang kayo dyan. At ayon, uwian na. Isa na namang makabuluhan at masayang araw ang natapos. Bukas panibagong challenges na naman ang ating haharapin. Naway magampanan natin ang tamang lahat ng ito mga pis.
Ngayon, tara na't umuwi at kailangan na nating magpahinga. Habang ako ay nasa biyahe, meron lang akong napagtanto na bawat tao sa mundo may kanya-kanyang kwentong binubuo. Hindi pa nangyayari ang kwento na para sa'yo, pero alam ko darating ang panahon na ang mundo na ang kusang magkukwento nito. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa pagsama sa akin mga pis. Naway nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye.